World Happiness Report's #1 country. Ang pinakamagandang bansa na tirahan sa buong mundo. Paano kung ang paraisong ito sa Hilagang Europa na kinaiinggitan ng lahat ay isa palang malaking kasinungalingan? Sa isang live broadcast ng pambansang himpilan ng Denmark, isang salita mula sa isang veteranang mamamahayag na may 30 taong karanasan ang nagpatigil sa buong bansa. Ang inang pinakamamahal ko ay pinabayaan at namatay sa bansang ito na sinasabing pinakamahusay sa mundo. Ang tunay na progresibong bansa ay hindi rito matatagpuan. Habang lumuluha, inilahad niya ang malupit na katotohanan sa likod ng kanilang welfare state at ang isang milagrosong tanawin na nasaksihan niya sa Pilipinas, isang lugar na kanyang natagpuan sa dulo ng kanyang pag-asa. Bakit niya itinakwil ang sariling bayan at tinawag ang Pilipinas na ang huling hantungan na dapat hangarin ng sangkatauhan? Ang katotohanang gumulantang sa buong Europa. Ngayon, lahat ay ibubunyag, ang Pilipinas na, humigit sa Denmark, ang bansang one na pinakamagandang tirahan. Ang nakagugulat na katotohanan tungkol sa mga Pilipino na ibinunyag sa live TV ng isang Danish na mamamahayag. Naging magulo ang buong Denmark dahil sa testimonya ng isang babae. Sa Copenhagen, ang sentro ng transportasyon na nag-uugnay sa mga bansang Nordic, mataas ang marka ng kaligtasan, edukasyon, at infrastruktura. Kilala ito bilang isa sa mga pinakamagandang lungsod sa mundo. Ngunit sa likod ng karangalan ng bansang ito, may isang babaeng naglalaman ng isang malungkot na kwento. Ang kanyang ina, isang matanda na, ay namatay matapos iwanan ng mahigit 8 oras sa isang ospital. Doon, nasaksihan niya ang tunay na mukha ng tinatawag na first world country. Matapos nito, kinuwestiyon niya ang lahat tungkol sa kanyang bansa, tinalikuran ang lahat at nagpa siyang bisitahin ang Pilipinas, isang bansang nababalita ang magandang tirahan. Ngunit, nagulat siya sa kanyang nakita, isang imahe ng Pilipinas na malayong malayo sa kanyang inaasahan. At sa pambansang telebisyon ng Denmark, ibinunyag niya ang katotohanan. Ang Denmark ay hindi isang magandang bansa para tirahan. May ibang bansa na #1 sa mundo, isang katotohanang itinatago ng media. Sinasabing ang mga taga-Denmark ay labis na nagulantang sa kanyang mga sinabi. Ano nga ba ang naranasan ng babaeng ito sa Pilipinas? At ano ang kanyang ibinunyag? Heto ang kanyang kwento. Magandang araw. Ako si Marianne Jensen. Ako ay 60 taong gulang na ngayon at nagtrabaho bilang isang mamamahayag sa pambansang himpilan ng Denmark sa loob ng 30 taon. Habang ako'y tumatanda, mas nakikita ko ang tunay na kakayahan ng isang bansa, lalo na sa panahon ng krisis. Gumuho ang lahat ng aking pinaniniwalaan isang taglagas. Ilang taon na ang nakalipas. Ito ay isang ordinaryong umaga. Nagreklamo ang aking ina ng paninikip ng dibdib. Agad akong tumawag ng ambulansya. Dinala kami sa Copenhagen Central Hospital, ang pinakamalaking pangkalahatang ospital sa aming bansa. Huwag po kayong mag-alala, darating na po agad ang doktor, sabi ng isang nurse. Ngunit lumipas ang 1 oras, 2 oras, walang sinumang dumating. Puno ng mga pasyente ang pasilyo ng emergency room, at ang mga staff ay abalang-abala sa pagtakbo. Paulit-ulit akong nagtanong, kailan po makikita ng doktor ang nanay ko? Sandali lang po. Marami po kaming pasyenteng kritikal ngayon. Pagkalipas ng 3 oras, lalong namumutla ang aking ina. Hindi ko na napigilan ang sarili ko at sumugod ako sa nurse station. Tawagin ninyo ang doktor ngayon din. Nanganganib ang buhay ng nanay ko. Ginagawa po namin ang lahat ng aming makakaya. Sinusunod po namin ang pila. Kaya maghintay na lang po kayo. Sagot nila sa isang malamig na boses. 4, 5, 6 na oras ang lumipas. Halos hindi na makasagot ang aking ina. Sa ika-7 oras, nagreklamo na ako sa opisina ng ospital. Tama ba ito? Isang pasyenteng nag-aagaw buhay ay pinabayaan ng 8 oras. Ganito ba ang sistema ng kalusugan sa Denmark? Paumanhin po, ngunit kulang po talaga kami sa tao at wala kaming magagawa. Wala kaming magagawa. Iyon ang sagot na nakuha ko mula sa Denmark, ang bansang sinasabing may pinakamagandang welfare system at pinakamagandang tirahan sa mundo. Pagkalipas ng 8 oras at 40 minuto, sa wakas ay dumating ang doktor.
Ngunit huli na ang lahat. Wala nang malay ang aking ina. Ginawa namin ang aming makakaya. Hindi na pumasok sa aking pandinig ang mga salita ng doktor. Ganoon na lamang pumanaw ang aking ina. Hindi sa isang kama sa emergency room, kundi sa isang pasilyo kung saan pinabayaan siya ng mahigit 8 oras. Sa burol, tulala akong nakaupo. Lubos kong ikinahiya ang sarili ko. Ako na sa loob ng 20 taon ay ipinagmalaki ang Denmark sa telebisyon. Ang Denmark ang pinakaligtas na bansa sa mundo. Ang aming sistema ng kalusugan ay nasa pinakamataas na antas. Ang modelo ng welfare ng Nordic ay dapat tularan ng buong mundo. Umalingaw sa aking isipan ang mga salitang binitawan ko sa harap ng kamera. Kasinungalingan. Lahat ay kasinungalingan. Pagkatapos ng libing, nagsumite ako ng aking pagbibitiw sa himpilan. Hindi maintindihan ng aking mga kasamahan. Marian, anong nangyari? Naiintindihan namin ang iyong pagdadalamhati, pero hindi ba't masyadong radikal ang desisyong ito? Hindi ko na kayang magsinungaling pa. Nagtaka sila sa aking sagot. Anong kasinungalingan? Lahat ng sinasabi natin sa mga mamamayan araw-araw. Ang mga salitang iyon na ang Denmark ang pinakamahusay. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa amin. Walang sino man ang tumutol sa aking sinabi. Dahil alam din nila, alam nilang bumabagsak na ang aming sistema. Ngunit walang sinuman ang nangahas na sabihin ito ng malakas. Pag-uwi ko sa bahay, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang malinis na kalye ng Copenhagen, ang mga taong may disiplina, ang mga eleganteng gusali. Sa labas, perpekto. Ngunit sa loob nito, may isang taong pinabayaan ng 8 oras hanggang sa mamatay. Nang gabing iyon, nagpasya ako. Kailangan kong hanapin ang katotohanan. Hindi ang mga numerong ipinapakita sa balita, kundi kung paano talaga namumuhay ang mga tao, lalo na kung anong mukha ang ipinapakita nila sa panahon ng krisis. Mula sa desisyong iyon, sinimulan kong bisitahin ang mga lugar ng sakuna sa buong Europa. Marami akong oras matapos magbitiw sa trabaho. Kailangan kong kumilos para makalimutan ang sakit ng pagkawala ng aking ina. Ilang buwan ang lumipas, narinig ko ang balita tungkol sa isang malaking baha sa timog ng France. Agad akong nagtungo roon. Isang maliit na nayon, 1 oras ang layo mula sa Nice. Ang tanawin na aking nakita pagdating ko ay nakagigimbal. Mga kalyeng lubog sa baha, mga sasakyang tinatangay ng agos, at mga taong nagkakagulo. Kasalanan ito ng mayor. Hindi niya inayos ang drainage system. Hindi tayo binalaan ng gobyerno. Wala kaming kaalam-alam. Abala ang mga tao sa pagsisisi sa isa't isa. Maging ang mga bumberong nagsasagawa ng rescue operations ay sinisigawan. Bakit ngayon lang kayo dumating? Alam niyo ba kung gaano kalaki ang binabayaran naming buwis? Isang matandang lalaki ang nakakulong sa bintana ng ikalawang palapag, kumakaway. Inabot ng 3 oras bago dumating ang rescue team. Sa loob ng panahong iyon, walang sinuman ang tumulong sa matanda. Lahat ay abala sa pagprotekta sa kanilang sariling bahay at ari-arian. Habang pinapanood ko iyon, naisip ko, ito pala ang katotohanan sa Europa. Ganito pala kami kabilis bumagsak sa harap ng krisis. Nang pumunta ako sa gymnasium ng isang paaralan na ginawang pansamantalang evacuation center, mas lalo akong nadismaya. Kakaunti ang supply at nag-aagawan ang mga tao. Ako ang nauna rito. Umalis ka dyan. Hindi ba't dapat unahin ang mga matatanda? Anong pakialam ko sa edad mo? Nagmamadali rin ako. Nasaan ang mga opisyal ng gobyerno? Nakaupo sila sa kanilang mga opisina, nag-aasikaso ng mga papeles. Ang trabaho lang namin ay ang proseso ng administratibo. Ang direktang rescue activities ay responsibilidad ng mga pribadong volunteer groups. Iyon ang malamig nilang sagot. Nagpasapasa sila ng responsibilidad at ang mga taong tunay na nangangailangan ng tulong ay napabayaan. Ilang araw ang lumipas, nagtungo ako sa Belgium. Doon, katulad na baharin ang naranasan nila. Narinig ko ang balita tungkol sa isang nursing home sa labas ng Brussels na nalubog sa baha. 20 matatanda ang natrap. 6 na oras bago dumating ang rescue team. Sa mga oras na iyon, nasaan ang mga staff ng nursing home? Karamihan ay umuwi na.
May mga pamilya rin kami. Hindi na kami maaaring manatili rito. Iyan ang salitang iniwan ng isang staff. Sa huli, 3 matatanda ang namatay dahil sa hypothermia. Mga buhay na sana'y maililigtas. Kung mayroon lang sanang nanatili sa kanilang tabi, napaiyak ako habang pinapanood ang eksenang iyon. Naalala ko ang aking ina. Ang araw na iyon na pinabayaan siya ng 8 oras. Bakit ganito ang Europa? Bakit ganito kami kawalang kaya sa harap ng krisis? Nang makarating ako sa Germany, pareho lang ang sitwasyon. Umabaw ang ilog Rhine, maraming lungsod ang nalubog, at ang mga tao ay takot na takot. Sa harap ng isang supermarket, nag-aaway ang mga tao para maunang makakuha ng supply. Akin to! Bitawan mo. Ako ang unang nakahawak nito. Kinailangan pang dumating ng mga pulis. At ang media? Abala sila sa paghahanap ng mga madramang eksena, mga gusaling gumuho, mga taong umiiyak, magulong kalye. Paulit-ulit nilang ipinakita ang mga iyon, pinalalaki ang takot. Sinisisi nila ang gobyerno sa sakuna, ngunit wala silang inaalok na solusyon. 2 buwan akong naglakbay sa iba't ibang bahagi ng Europa. At napagtanto ko, ang sistemang ipinagmamalaki namin sa Europa ay isang palabas lamang, mukhang maayos sa panahon ng kapayapaan, ngunit walang silbi kapag dumating ang krisis. Sinasarili ng mga tao ang sisi, iniiwasan ng mga opisyal ang responsibilidad at takot lang ang ikinakalat ng media. Ang pinakamahihina, ang mga matatanda, ang huling nire-rescue o minsan nakakalimutan na. Pagbalik ko sa Copenhagen, nakaramdam ako ng matinding kawalan ng pag-asa. Kung gayon, nasaan ang sagot? Saan matatagpuan ang tunay na ligtas na bansa? Isang araw, aksidente kong nakita ang isang artikulo sa internet. Disaster Response System ng Pilipinas, World Class. Habang binabasa ang artikulo, napakunot ang noo ko. Pilipinas? Ang bansang iyon sa Asya? Sa totoo lang, hindi ako makapaniwala. Mayroon akong stereotype na ang mga bansa sa Asya ay maganda lang sa labas, ngunit magulo sa loob. Ngunit habang nagpapatuloy ako sa paghahanap, sunod-sunod na lumabas ang mga katulad na artikulo. Bayanihan Spirit ng Pilipinas, modelo para sa buong mundo. Disiplina ng mga mamamayan sa oras ng sakuna, kinamamanghahan ng mundo. Totoo kaya ito? O isa lang itong imaheng nilikha ng media? Gusto kong personal na makita. Kaya ilang buwan ang lumipas, bumili ako ng tiket papuntang Maynila. Mas malaki ang aking pagdududa kaysa sa aking inaasahan. Malamang, uuwi lang akong bigo. Ngunit kailangan kong makita ito ng sarili kong mga mata. Tag-ulan nang makarating ako sa Naya. Paglabas ko ng airport, naisip ko, magiging iba kaya rito? Kumpara sa Europa? O pareho lang na nagtatago ng magulong katotohanan? Hindi ko pa alam noon na ang aking masasaksihan ay lubos na babago sa aking pananaw sa mundo. Mula sa Naiya patungong Makati sakay ng airport bus, tinitingnan ko ang labas ng bintana. Malinis at maayos na mga kalsada, mga sasakyang sumusunod sa trapiko. Hindi naman masama ang itsura sa labas. Pero ganoon din naman sa Europa. Pagkatapos kong iwanan ang aking mga gamit sa hotel, agad akong lumabas. Malapit ako sa Bonifacio Global City. Mga kalye na puno ng mga kabataan, makukulay na mga ilaw, at masiglang musika. Pumasok ako sa isang coffee shop. Umorder ako ng kape at umupo. Inilabas ko ang aking laptop para ayusin ang aking schedule. Bigla akong naiihi. Iniwan ko ang aking pitaka at handbag sa mesa at nagpunta ako sa banyo. Isang bagay na hinding-hindi ko gagawin sa Europa. Tiyak na may kukuha nito kapag umalis ako. Ngunit naalala ko ang isang artikulo na nagsasabing hindi raw ganoon sa Pilipinas. Subukan ko kaya. Paglabas ko mula sa banyo at pagbalik sa aking upuan, lahat ay naroon pa rin. Ang pitaka, ang handbag, at maging ang smartphone ko na nakapatong sa mesa. Sinuwerte lang siguro ako. Naisip ko habang umiinom ng kape. Isang Pilipinang babae sa katabing mesa ay ganoon din ang ginawa. Iniwan niya ang kanyang bag sa upuan habang umu-order sa counter. Walang sino man ang pumansin. Kakaiba. Normal lang ba talaga ito rito? Ilang araw akong naglakad-lakad. Makati, BGC,
Quiapo, Divisoria. Nilakbay ko ang mga pangunahing lugar sa Metro Manila. Isang gabi, pumasok ako sa isang convenience store. Matapos pumili ng mga bibilhin at magbayad, naiwan ko ang aking credit card sa ibabaw ng terminal. Nalaman ko lang ito pagbalik ko sa hotel. Naku, ang card ko. Kinabukasan, dali-dali akong bumalik sa convenience store na iyon. Miss, pasensya na. Naiwan ko yata ang card ko rito kahapon. Ay, opo ma'am. Heto po, itinabi namin. Nakangiting iniabot sa akin ng staff ang aking card. Magdamag itong nanatili roon. Walang kumuha? Tanong ko, umiling ang staff. Hindi po. Sa inyo po yan eh. Hinahayaan lang po yan ng mga tao. Para bang ito ang pinakanormal na bagay sa mundo. Natulala ako. Normal ba ito? O sadyang napakasuwerte ko lang? Ilang araw ang lumipas, mas nakagugulat na karanasan ang nangyari sa akin. Malapit sa isang istasyon ng tren sa Maynila. Pasado 12:00 na ng gabi. Isang oras na hinding-hindi ako maglalakad mag-isa sa Europa. Ngunit sa platform, may isang matandang babae, mga 70 anyos na. May hawak siyang kamera at tumitingin sa mapa. Nagulat ako at nilapitan ko siya. Lola, hindi po ba delikado na mag-isa kayo sa ganitong oras? Ginamit ko ang translation app. Ngumiti ang matanda at sumagot, "Okay lang, iha. Ligtas naman dito." Pagkatapos ay kalmado siyang sumakay ng tren. Tulala akong nakatingin sa kanyang likod. Posible ba talaga ito? Sa Europa, sa Copenhagen, hindi ko maiisip na isang 70 anyos na matanda ang sasakay ng subway mag-isa ng 12:00 ng gabi. Delikado. Ngunit dito, normal lang iyon. Kinabukasan, habang naglalakad sa isang abalang kalye, may nakita akong isang dayuhang turista. Nahulog ang kanyang pitaka nang hindi niya namamalayan. Akala ko may pupulot na nito. Ngunit, sa aking pagkagulat, isang Pilipinong lalaki ang pumulot nito, tumakbo, at isinauli. "Sir, nahulog niyo po ang wallet niyo." Nagulat ang dayuhan at nagpasalamat. Ngumiti lang ang Pilipino. Kumaway. At umalis. Habang pinapanood ko ang eksenang iyon, naisip ko, isang beses lang siguro ito. Nagkataon lang. Ang laptop na iniiwan sa coffee shop ay hindi nawawala. Ang payong na naiiwan sa bus ay itinatabi ng driver. Ang cellphone na nahuhulog sa daan ay may maghahabol sa iyo para isauli. May kakaiba rito. Hindi ito swerte lang. Lumipas ang isang buwan. Unti-unti kong naramdaman na nagbabago ang aking pananaw sa Pilipinas. Hindi ito palabas. Tila iba talaga ang kamalayan ng mga tao. Ngunit may tanong pa rin sa aking isipan. Sa panahon ng kapayapaan, lahat ay maaaring maging mabait. Ang problema ay kapag dumating ang krisis. Magiging ganito pa rin kaya sila? Inaasahan kong makikita ko rin dito ang kaguluhan at kasamaang nakita ko sa Europa. Dahil sa huli, pare-pareho lang ang mga tao. Ngunit, lubos na mali ang aking akala at malapit ko na itong mapatunayan. Ito ang aking ikalawang buwan sa Maynila. Mula umaga, kakaiba na ang panahon. Ang balita ay walang tigil sa pagbibigay ng babala. Inaasahan ang isang super typhoon na may kasamang record-breaking na pag-ulan, pinapayuhan ang lahat na manatili sa loob ng bahay. Tumingin ako sa bintana ng hotel. Maitim na ulap ang bumabalot sa kalangitan ng Maynila. Naalala ko ang baha sa Europa. Bandang 10:00 ng umaga, nagsimulang umulan. Sa una, ordinaryong ulan lang. Ngunit habang lumilipas ang oras, lalo itong lumalakas. Nakatanggap ako ng emergency alert sa aking telepono. Signal number 4 itinaas sa Metro Manila. Banta ng malawakang pagbaha. Maghanda sa paglikas. Pagtingin ko sa labas, nagsisimula ng tumaas ang tubig sa kalsada. Nagsisimula na. Kinuha ko ang aking kamera at lumabas. Gusto kong makita mismo ang sitwasyon. Gusto kong makita kung anong mukha ang ipapakita ng Pilipinas sa harap ng krisis. Pagbaba ko sa lobby ng hotel, abala ang mga empleyado. Ngunit nakapagtataka, hindi sila nagpapanik. Kalmado sila ngunit mabilis kumilos. "Ma'am, delikado po lumabas," magalang na sabi ng isang empleyado. "Okay lang. Isa akong researcher tungkol sa mga sakuna." Isang kasinungalingan,
Ngunit naintindihan ako ng empleyado at binigyan ako ng payong. Kung ganoon po, mag-iingat po kayo. Malalim na po ang baha sa may istasyon, iwasan niyo po roon. Paglabas ko, malakas ang hampas ng ulan sa aking mukha. Halos walang silbi ang payong. Ang kalsada ay naging isang ilog na. Lumusong ako sa tubig na hanggang tuhod. Pagkatapos ng ilang kanto, nakarating ako sa isang malaking intersection. Doon, nasaksihan ko ang isang eksenang halos ikahinto ng aking paghinga. Isang bus ang nakahinto. Kalahati na nito ay lubog sa baha. Natrap ang mga pasahero sa loob. Ito na, ang kaguluhang nakita ko sa Europa. Inihanda ko ang aking kamera. Handa na akong kunan ang mga taong nagpapanik, nagsisigawan, at nagtutulakan para makalabas. Ngunit, ang nakita ko ay malayong malayo sa inaasahan ko. Ang mga pasahero sa loob ng bus ay kahanga-hangang kumikilos ng maayos. Isang binatang lalaki ang nangunguna, ginagabayan ang mga matatanda papunta sa likod ng bus. Lola, dito po kayo. Mas ligtas po rito. Unahin niyo na ang mga bata. Ako na ang mahuhuli, sabi ng isang ginang. Hindi ako makapaniwala. Bakit walang sumisigaw? Bakit walang nagtutulakan? Sa labas ng bus, mas nakamamangha ang nangyayari. May ilang sasakyang lubog, ngunit ang mga driver ay nagtutulungan. Hindi mabuksan ang pinto ng isang kotse dahil sa water pressure. Ang driver ng katabing sasakyan ay lumabas mula sa kanyang kotse at iniabot ang isang martilyo. Sir, basagin niyo po ang bintana niyo. Suungin niya ang malakas na agos para lang maiabot ito. Natigilan ako. Normal ba ito? Sa Europa, uunahin nila ang kanilang sariling kaligtasan. Hinding-hindi nila isusugal ang buhay para sa isang estranghero. Noon, may kumalabit sa aking balikat. Paglingon ko, isang dalaga na mukhang staff ng convenience store. Dayuhan po kayo. No? Baka po mabasa kayo. Eto po, pantakip nyo. Inabot niya sa akin ang isang malaking plastik at ngumiti. Tulala kong tinanggap ang plastik. Sa ganitong sitwasyon, inaalala pa niya ang isang dayuhan. Bago pa ako makapagpasalamat, ngumiti ulit siya at tumakbo pabalik sa convenience store na malamang ay binabaha na rin. Nakatayo lang ako roon at tumingin sa paligid. Patay ang mga traffic lights. Ngunit ang mga sasakyan ay nagbibigayan. Walang busina. Walang sigawan. Isang mamamayan ang nakatayo sa gitna ng kalsada, gumagamit ng hand signals para ayusin ang trapiko at ang mga driver ay sumusunod. Ano ito? Sakuna ba talaga ito? Kung sa France ito, matagal nang nagkagulo. Magsisigawan ang mga tao para mauna, mabibingi ka sa busina at mura. Ang mga opisyal ay nakaupo lang sa kanilang opisina, sasabihing, hindi namin yan sakop. Ngunit dito, iba. Talagang-talaga. Iba, noon ko napagtanto. Hindi pala peke ang nakita ko sa panahon ng kapayapaan. Ganito rin sila sa oras ng krisis. O baka sa oras ng krisis talaga lumalabas ang tunay nilang kulay, lalong lumakas ang ulan. Ngunit ang kahinahunan ng mga tao ay hindi natinag. Itinaas ko ang aking kamera at sinimulang kunan ang lahat. Ang mga pasaherong maayos na lumilikas mula sa bus, ang mga driver na nagtutulungan, ang mamamayang nagmamando ng trapiko, ang staff ng convenience store na nag-aalala sa isang dayuhan. Sa bawat pagpindot ko ng shutter, bumibilis ang tibok ng puso ko. Kailangan malaman ito ng mundo. Kailangan malaman ng mga tao na may ganitong bansa. Noon, napansin ko ang isang malaking screen na nagbo-broadcast ng balita. Live nilang inuulat ang sitwasyon. Ngunit hindi tulad ng media sa Europa, hindi sila naghahasik ng takot. Kasalukuyang bumabaha sa ilang bahagi ng Maynila. Pinapayuhan ang mga residente na manatiling kalmado at lumikas. Ang mga kalapit na paaralan at barangay hall ay bukas bilang evacuation centers. Kung kailangan ng agarang tulong, tumawag sa 911. Kalmado at tumpak na impormasyon lamang ang kanilang ibinibigay. Sa sandaling iyon, nakumbinsi ako. Iba ang Pilipinas. Isang bansang naiiba sa kaibuturan at nagpasya akong mas lumalim pa para makita ang tunay nilang pagkatao. Habang naglalakad sa baha,
napadpad ako sa isang eskinita sa isang residential area hanggang hita ko na ang tubig. Dahil makipot ang eskinita, mas malakas ang agos. Noon, may narinig akong ingay mula sa isang gusali. Tiningnan ko, isa itong barangay hall. Sa entrance, isang lalaki ang naghuhubad ng kanyang sapatos. Anong ginagawa niya? Lumapit ako. Hinubad din ng lalaki ang kanyang medyas at tumalon sa baha ng nakayapak. Baliw ba siya? Sa Europa, hindi mo maiisip ang ganitong kilos. Isang opisyal ng gobyerno natatalon sa baha ng nakayapak. Pumasok siya sa gusali at ilang sandali pa, lumabas siyang buhat-buhat ang isang matandang lalaki. Mahigit 80 anyos na ang lolo. Habang karga niya ito at sinusuong ang agos patungo sa ligtas na lugar, pinigilan ko ang aking paghinga. Hindi ko na napigilan at sinundan ko siya. Sa loob ng gusali, hanggang tuhod na ang tubig. Ngunit mas nagulat ako sa aking nakita sa loob. Ilang staff ang abalang kumikilos. Sa isang panig, inililipat nila ang mahahalagang dokumento sa mas mataas na lugar. Sa kabila, iniaangat nila ang mga computer sa ibabaw ng mesa. Habang ginagawa ito, sumasagot din sila ng telepono. Aling Susan, nasa bahay po ba kayo? Gaano na po kataas ang tubig? Boses ng isang babaeng staff. Huwag po kayong aalis diyan. Umakyat po kayo sa ikalawang palapag. Papunta na po ako. Pagkatapos ng tawag, isinulat niya ang address sa isang papel at ibinigay sa kasama. Agad siyang sumagot ng isa pang tawag. Napanganga ako. Ano ang ginagawa ng mga taong ito? Ang lalaking nakayapak ay lumabas ulit. Buhat-buhat ang isa pang matanda, isang lola na naka-wheelchair. Hindi na magamit ang wheelchair sa baha. Okay lang po ba kayo, Nay? Bubuhitin ko na lang po kayo. Ang kanyang pantalon ay basang-basa na at sira na. Ngunit wala siyang pakialam. Nilapitan ko siya at nagtanong, "Miyembro po ba kayo ng rescue team?" Umiling siya. "Hindi po. Ako po ang barangay kapitan dito. Bakit po ginagawa ito ng isang opisyal?" Putulin niya ang aking sasabihin. Trabaho ko pong protektahan ang mga residente ko. Para bang iyon ang pinakanatural na bagay sa mundo. Tumakbo siya pabalik sa gusali. Nakatayo akong tulala. Naalala ko ang araw na pinabayaan ng aking ina sa Copenhagen. Wala kaming magagawa. Kulang kami sa tao. Hindi namin iyan sakop. Iyon ang sinabi ng mga staff. Ngunit dito, iba. Walang nagsabing wala kaming magagawa. Walang nagsabing hindi namin iyan sakop. Tahimik nilang ginagawa ang kanilang tungkulin. Hindi. Ginagawa nila ang higit pa sa kanilang tungkulin. Isang staff ang lumapit sa akin. "Ma'am, delikado po rito. Ihahatid po namin kayo sa malapit na evacuation center." Okay lang. Researcher ako. Gusto kong obserbahan ang sitwasyon. Napaisip ang staff. Kung ganoon po, bakit hindi po kayo pumunta sa City Hall? Sa situation room po nila, makikita nyo ang buong sitwasyon. Posible ba iyon? Sumabay na po kayo sa sasakyan namin. Mabait niya akong ginabayan papunta sa sasakyan ng City Hall. Sa loob ng sasakyan, tinanong ko siya. Sino po yung lalaking tumatakbo ng nakayapak kanina? Siya po ang aming kapitan. Ang kapitan mismo ang nagre-rescue? Opo, natural lang po iyon. Sa panahon ng krisis, ang leader ang dapat nasa unahan. Ang kanyang tono, para bang iyon ang dapat. Natigilan ako. Sa Europa, ang mga boss ay nakaupo lang sa opisina at nag-uutos. Hindi nila maiisip na lumusong sa putik. Pagdating namin sa City Hall, mas lalo akong nagulantang. Pagbukas ko ng pinto ng situation room, napahinto ako sa paghinga. Maraming staff ang abala sa harap ng isang malaking screen, ngunit walang kaguluhan. Para silang isang perpektong makina na gumagalaw. Sa isang pader, nakalatag ang mapa ng buong Metro Manila. Real-time na ipinapakita sa pula ang mga lugar na binabaha. Baha sa Barangay San Antonio, Rescue Team A, ipadala. Emergency sa isang nursing home sa Quezon City, Rescue Team B, on the way. 5 sasakyan na trap sa isang basement parking sa Makati, kinukumpirma via drone. Walang tigil ang boses ng mga staff. Sa kabilang panig, minomonitor nila ang social media.
Mga kababayan, kasalukuyang binabaha ang ilang lugar. Suspendido ang operasyon ng tren. Ang mga kalapit na paaralan at covered court ay bukas bilang evacuation centers. May mainit na pagkain at kumot na naghihintay. Real-time ang pag-update ng impormasyon. Hindi ko mapigilang mamangha. Ibang-iba ito sa mga situation room na nakita ko sa Europa. Noong baha sa France, abala ang mga staff sa pagtuturuan. Hindi iyan sakop ng departamento namin. Hinihintay pa namin ang utos galing sa taas. Puro ganoong salita ang maririnig mo. Ngunit dito, iba. Walang umiiwas sa responsibilidad. Lahat ay ginagawa ang kanilang makakaya sa kanilang pwesto. Lumapit sa akin ang pinuno ng situation room. Narinig ko pong galing kayo sa ibang bansa. Sana po ay makatulong sa inyo ang aming sistema. Talagang kahanga-hanga po. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasistematikong pagtugon. Ngumiti siya ng may pagpapakumbaba. Mahalaga po ang sistema. Pero sa huli, kung hindi kikilos ang puso ng tao, hindi natin malalampasan ang sakuna. Tumagos sa aking puso ang mga salitang iyon. Ang puso ng tao. Tama. May sistema rin sa Europa. May manual, organisasyon, at budget. Ngunit wala ang puso ng mga taong magpapatakbo nito. Walang responsibilidad, walang dedikasyon, walang pagkakaisa. Ang nasa isip lang nila ay gawin ang kanilang trabaho. Ngunit iba sa Pilipinas. Sa likod ng sistema, mayroong tao. Ang kapitan na tumatakbo ng nakayapak, ang staff na magdamag sumasagot ng telepono, ang mamamayang kusang loob na nag-aayos ng trapiko. Ang kanilang mga puso ang nagpapatakbo sa sistema. Isang bagong alert ang lumabas sa screen. Emergency sa isang home for the aged sa Pasig. Agad na tumugon ang pinuno. Rescue Team C, umalis na. Medical Team, standby. Yes sir, noted. Naglakas loob akong magtanong. Maaari po ba akong sumama roon? Napaisip ang pinuno at tumango. Sige, pero sasamahan ka ng isang staff namin. Sumakay kami sa sasakyan ng City Hall papunta sa Home for the Aged. Habang nasa biyahe, tanaw ko sa labas ang mga taong nagtutulungan. Isang binata na bitbit ang gamit ng isang matanda, isang alien na pinapayungan ng isang estranghero, isang lalaking sinasagip ang isang pusang nalulunod. Ang maliliit na kabutihan ay bumabalot sa buong syudad. Ito ang totoo. Ito talaga ang diwa ng bayanihan. Pagdating namin sa nursing home, marami ng tao. Nakagugulat. Karamihan sa kanila ay mga volunteer, mga kabataang mukhang estudyante, mga residente sa lugar, at maging mga empleyadong nakauniforme pa. Sino po ang nagpatawag sa kanila? Tanong ko sa staff na kasama ko. Wala po. Kusa po silang pumunta nang marinig nila ang balita. Kusa? Opo. Karaniwan po. Yan dito sa Pilipinas. Karaniwan? Sa Europa, hinding-hindi ito karaniwan. Ang mga volunteer ay kumikilos ng may sistema. Kahit walang nag-uutos, alam nila ang gagawin. Isang binata ang nagtutulak ng wheelchair para ilikas ang mga matatanda, isang babae ang namimigay ng kumot, isang lalaki ang nagbubuhat ng mga basang gamit. Naluha ako habang pinapanood sila. Bakit nila ito ginagawa? Bakit sila nagsasakripisyo para sa mga hindi nila kilala? Isang binata ang lumapit sa akin. Dayuhan po kayo, no? Marunong po kayong mag-English? Oo, marunong ako. Salamat sa Diyos. Inililikas po kasi namin ang mga lolo't lola, pero may isang dayuhang lola. Puwede po ba kayong tumulong magpaliwanag sa kanya? Siyempre. Sumunod ako sa kanila papasok sa gusali. Sa loob, hanggang tuhod na ang baha. Ang mga staff at volunteer ay buhat-buhat, at tulak-tulak ang mga matatanda. Ang dayuhang lola ay isang Amerikanang misyonera. Nakaupo siya sa isang sulok, takot, natakot. Ma'am, don't worry. We're here to help you. Nilapitan ko siya, gumaan ang kanyang mukha. Oh, thank God. I was so scared. Ipinaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon para mapanatag siya. Isang batang volunteer ang bumuhat sa kanya palabas. Matapos siyang madala sa ligtas na lugar, tinanong ko ang binata. Miyembro ka ba ng rescue team? O bumbero? Hindi po. Estudyante lang po ako.
Bakit ka nandito? May nag-utos ba sa'yo? Nagulat siya sa tanong ko. Wala po. Ganito lang po talaga kaming mga Pilipino. Huminto siya saglit at idinagdag, hindi lang po ako. Lahat po kami. Ganito po ang bansa namin. Ganito po ang bansa namin. Ang mga salitang iyon ay tumama sa aking puso. Sa oras ng sakuna, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na tumutulong sa kapwa. Totoo pala ang mga salitang iyon. Hindi ito eksaherasyon. May isang lahi na umiiral dito, isang lahi na higit pa sa nasyonalidad, ang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Maghapon akong tumulong sa kanila, kasama ng mga taong hindi ko man lang alam ang pangalan. Ngunit ang kanilang dedikasyon at katapangan ay nag-iwan ng malalim na marka sa aking puso. Nang magumpisang dumilim, umupo ako sa isang sulok ng basketball court ng isang paaralan na ginawang evacuation center. Pagod na pagod ang aking katawan, ngunit ang aking puso ay puno. Ang lahat ng nakita ko sa loob ng 2 buwan ay nagsimulang magkaroon ng kahulugan. Ang coffee shop, kung saan ligtas ang pitaka. Ang lolang naglalakad mag-isa sa gabi. Ang kapitan na tumatakbo ng nakayapak. Ang mga volunteer na kusang dumating. Ang mga mamamayang nagtutulungan. Ito ang tunay na Pilipinas. At napagtanto ko, ang sagot na hinahanap ko ay naririto. Habang nagpapahinga, isang volunteer ang nag-abot sa akin ng mainit na tsaa at nagtanong, "Sa bansa niyo po, madalas din po ba ang ganitong sakuna?" "Oo, madalas. Pero ibang-iba ang paraan ng pagtugon namin." "Saan po banda nagkakaiba?" Nag-isip ako. "Kami, naniniwala kami sa sistema. Inaasahan namin na ang sistema ang lulutas sa lahat ng problema." Tumango siya. "Pero kapag pumalya ang sistema, nawawalan kami ng pag-asa at sinisisi namin ang isa't isa." "Dito po, parang baliktad," sabi niya. "Baliktad?" "Opo. Dito, ang mga tao ang unang kumikilos at ang kanilang pagkilos ang nagpapatakbo sa sistema." Tumpak ang kanyang obserbasyon. "Pero bakit naging ganito? Ano ang dahilan kung bakit natural lang sa mga tao na magtulungan?" Sa tanong ko, tumingin siya sa malayo. "Sa totoo lang po, hindi rin kami perpekto. Dati, marami rin kaming problema. Naranasan din namin ang matinding sakit." Ipinagpatuloy niya. "Marami na pong namatay dahil sa mga landslide, marami na pong nawalan ng pamilya dahil sa malalakas na lindol at bagyo." Bumaba ang kanyang boses. Noong mga panahong iyon, sobrang gulo. Bumagsak ang sistema, nawalan ng pag-asa ang mga tao. Tahimik akong nakinig, pero ang sakit na iyon ang nagpabago sa amin. Nagsikap kaming lahat para hindi na maulit iyon. Inayos namin ang sistema, pero mas mahalaga, nagbago ang puso ng mga tao. Tumingin siya sa akin. "Natutunan namin na sa oras ng krisis, hindi kami dapat maghintay sa iba. Kami mismo ang dapat unang kumilos." Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking dibdib. Ang paglago sa pamamagitan ng sakit. Sa Europa, sa tuwing may sakuna, inuulit namin ang parehong pagkakamali. Sinisisi ang iba, nagpapasa ng responsibilidad, at pagkatapos ay nakakalimutan, ngunit iba ang Pilipinas. Naaalala nila ang sakit at ginagawa itong lakas para sa pagkakaisa. Sa isang sulok ng evacuation center, namimigay ng mainit na pagkain ang mga volunteer. Nakagugulat, marami sa kanila ay may-ari ng mga kalapit na karinderya. Nilapitan ko ang isa sa kanila. "Ang tindahan niyo po, siguradong binaharin. Bakit po kayo nandito?" Ngumiti ang lalaki. "Kapag hirap ang lahat, natural lang na magtulungan, di ba? Natural lang." Nginuya ko ang mga salitang iyon. Sa Europa, ipinagmamalaki namin ang liberty, equality, fraternity. Ngunit sa totoong krisis, gaano ba natutupad ang mga iyon? Ang fraternity na sinasabi namin ay madalas na isang abstract na konsepto lamang. Samantala, ang pagkakaisa ng mga Pilipino na nakikita ko ay konkreto at praktikal. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Habang lumalalim ang gabi, humina na ang ulan. Ngunit ang sigasig ng mga volunteer ay hindi humupa. Salitan silang nagpapahinga habang patuloy na inaalagaan ang mga biktima.
Nakausap ko ang isang lola, mga 90 anyos. Nakalikas daw siya sa tulong ng isang binata. Lola, kamusta po ang bahay niyo? Hanggang ikalawang palapag na ang tubig, iha. Lahat ng naipon ko sa buong buhay ko inanod na. Ngunit kalmado ang kanyang mukha. Pero buhay ako, kaya okay na. Itong binatang ito ang nagligtas sa akin. Tumingin siya sa binatang tumulong sa kanya, may luha sa kanyang mga mata. Salamat sa Diyos at buhay pa ako ngayon. Salamat sa iyo, iho. Nahihiyang kumaway ang binata. Wala po yun, la. Natural lang po yun. Nagpatuloy ang lola. Pagkatapos ng giyera, ganito rin kami, walang-wala. Noong panahon ng martial law, kanya-kanyang sikap para mabuhay. Walang panahon para alalahanin ang iba. Nanginig ang kanyang boses. Pero ngayon, tingnan mo, nagtutulungan tayo. Malaki na ang ipinagbago ng bansang ito. Sa sandaling iyon, may napagtanto ako. Ang nakaraan at kasalukuyan ng Pilipinas ay nasa mga salita ng lola, mula sa abo ng digmaan at mga sakuna, hanggang sa pagkakaisa ngayon, isang kahanga-hangang pagbabago sa loob ng isang henerasyon. Ang pawis ng mga matatanda sa bansang ito, ang humubog sa kamalayan ng mga mamamayan ngayon. Hindi ito nilikha ng batas. Hindi ito itinuro ng sistema. Ito ay resulta ng alaala ng isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Nang gabing iyon, natulog ako sa evacuation center. Habang nakahiga sa isang pansamantalang kama, naisip ko, ang lahat ng nakita ko sa loob ng 3 buwan ay nag-uugnay na. Ang tiwala sa panahon ng kapayapaan, ang pagkakaisa sa panahon ng krisis. Hindi ito magkahiwalay na bagay. Nagmula ito sa iisang ugat. Ang tao. Kinaumagahan, ganap nang tumila ang ulan. Paglabas ko, nagsimula na ang paglilinis. Mabilis na bumabangon ang siyudad. Naisip ko, ganito rin kaya noong pandemya. Pagbalik ko sa hotel, nag-research ako. At nalaman ko ang tungkol sa krisis ng COVID-19 sa Pilipinas. Habang binabasa ko, hindi ko mapigilang mamangha. Naging modelo raw sa mundo ang kanilang pagtugon, partikular na ang kooperasyon ng mga mamamayan. Mga larawan ng mga taong maayos na nakapila para sa bakuna, mga banner ng pasasalamat para sa mga frontliner, ang pagpapanatili ng distansya para sa isa't isa. Doon ko napagtanto. Sa harap man ng virus o baha, iisa lang ang paraan ng bansang ito. Ang paraan ng pagprotekta sa isa't isa. Ang tunay na dahilan kung bakit tinawag ng dayuhang media ang Pilipinas na isang huwaran ay hindi ang sistema, kundi ang bawat mamamayang nagsuot ng mask. Walang pumilit, walang nagbantay, walang nagutos, ngunit nagtulungan sila. Bakit? Dahil may tiwala. Kung poprotektahan ko ang aking kapwa, poprotektahan din nila ako. Iyon ang nakatagong lakas ng Pilipinas. Ilang araw ang lumipas, bumisita ako sa isang home for the aged. Nakausap ko ang isang lolo. Ang henerasyon namin, nagsimula sa wala. Pagkatapos ng giyera, walang pagkain, walang damit, walang bahay. Hindi kami kayang protektahan ng gobyerno. Kami ang nagprotekta sa isa't isa. Paano po? Kapag gutom ang kapitbahay, hinahatian namin ng kanin. Kapag may sakit, sama-sama naming dinadala sa ospital. Ganoon kami nabuhay. Nagtutulungan. Nagpapatuloy pa rin po ba iyan hanggang ngayon? Tumango ang lolo. Nakita iyan ng mga anak namin habang lumalaki sila at nakikita rin ng mga apo namin. Hindi namin itinuro. Hindi kailangang ituro. Ipinakita lang namin kung paano kami nabubuhay. Kinilabutan ako. Ang diwa ng pagkamamamayan sa Pilipinas ay hindi nilikha ng batas o itinuro sa paaralan. Ito ay isang paraan ng kaligtasan na ipinasa mula sa isang henerasyon patungo sa isa pa. Ang pag-unawa na kung hindi nila poprotektahan ang isa't isa, hindi sila mabubuhay. Ito ay nakatatak na sa kanilang DNA. Ngayon, sigurado na ako. Ang sagot na hinahanap ko ay naririto. Malinaw na sa akin kung ano ang sasabihin ko pagbalik sa Denmark. Ang Pilipinas ay nagpapakita ng tunay nitong anyo sa gitna ng krisis. At ito ay hindi matatagpuan sa makabagong teknolohiya o matatayog na gusali, kundi sa puso ng mga taong may malalim na diwa ng pagkakaisa. Ito ang dapat matutunan ng France,
ng Denmark, at ng buong Europa. Pagbalik sa hotel, isinulat ko ang mga salitang iyon. Oras na para umuwi. Gabi bago ang aking pag-alis, habang nag-iimpake, binalikan ko ang nakalipas na 3 buwan. Puno ako ng pagdududa noong una, ngunit lubos akong nagkamali. Iba ang Pilipinas sa lahat ng aking inakala. Kinabukasan, sa aking pag-uwi, tinanong ako ng taxi driver, "Ma'am, naging masaya po ba ang biyahe niyo?" Nag-isip ako. Binago nito ang buhay ko. Nagulat ang driver. Ipinakita sa akin ng bansang ito na lahat ng pinaniniwalaan ko ay mali pala. Mabuti po ba iyon o masama? Natatawang tanong niya. Napakabuti, dahil nalaman ko ang katotohanan. Habang nasa eroplano, isinulat ko sa aking notebook. Sa buong mundo, halos walang bansa kung saan maaari mong iwanan ang iyong pitaka sa mesa para magbanyo maliban sa Pilipinas. Ang kanilang pagtugon sa sakuna ay hindi sinusuportahan ng sistema, kundi ng puso ng mga taong unang kumikilos. Mayroong isang lahi rito na higit pa sa nasyonalidad. Ang lahi ng mga taong inuuna ang kapwa sa panahon ng krisis. Ito ang dapat matutunan ng Europa. Pagdating ko sa Copenhagen, iba na ang tingin ko sa pamilyar na tanawin. Maganda sa labas, ngunit hungkag sa loob. Ilang araw ang lumipas, nag-present ako sa aking mga dating kasamahan sa himpilan. Sa una, hindi sila makapaniwala. Totoo ba yan? Baka naman palabas lang. Ngunit nang ikinuwento ko ang tungkol sa kapitan na lumusong sa baha, natahimik ang lahat. Isang opisyal na personal na nag-rescue? Posible ba yan? Hindi rin ako naniwala hanggat hindi ko nakita. Sabi ko, gusto kong gumawa ng isang dokumentaryo. Ang pamagat, ang Pilipinas, ang bansang dapat tularan ng Europa, na aprubahan ng aking panukala. Ngunit kailangan ko ng mas malaking entablado. Humiling ako ng isang espesyal na panayam sa pambansang telebisyon ng Denmark. Nang dumating ang araw ng broadcast, kinakabahan ako, ngunit sigurado, kailangan itong gawin. Ngayong gabi, mayroon tayong espesyal na panauhin, sabi ng host, si Miss Marianne Jensen. Huminga ako ng malalim at nagsimula. Ilang taon na ang nakalipas, ang aking ina ay namatay sa isang ospital sa Copenhagen matapos pabayaan ng mahigit 8 oras. Mula noon, kinuwestiyon ko ang lahat. Totoo bang ang Denmark ang pinakamahusay sa mundo? Ipinakita sa screen ang mga larawan ng sakuna sa Europa. Kaguluhan, pagsisisi, pagpapabaya. At pagkatapos, pumunta ako sa Pilipinas. Nagbago ang screen, ipinakita ang mga tanawin sa Maynila. Tumingin ako diretso sa kamera. Ang Denmark ay hindi ang pinakamagandang bansa para tirahan. Nagulat ang host. Nabulabog ang studio. Ikinuwento ko ang lahat. Ang naiwang pitaka, ang lolang ligtas sa gabi, at ang malaking baha. Nang ipakita ang video ng kapitan na lumulusong sa baha, hindi makapaniwala ang host. Ipinakita ko ang mga volunteer, ang mga mamamayang nagtutulungan. Sa oras ng sakuna, ang mga Pilipino ay isang kakaibang lahi na tumutulong sa kapwa. Ang kanilang pagtugon ay hindi galing sa sistema, kundi sa puso. Ang diwa ng pagkamamamayan sa Pilipinas ay hindi nilikha ng batas. Ito ay resulta ng alaala ng isang henerasyong nagprotekta sa isa't isa. Tumingin ako sa kamera sa huling pagkakataon. Nang tanungin, ano ang dapat matutunan ng Denmark? Simple lang, habang tayo ay tumatanda, isang katotohanan ang nagiging mas malinaw. Ang isang bansang ligtas at may malasakit sa kapwa ang tunay na maunlad na bansa. Ang Pilipinas ay naipakita na ang sagot. Pagkatapos ng broadcast, naging viral ito. Nagulantang ang buong Denmark. Ilang araw ang lumipas. Nakatanggap ako ng imbitasyon mula sa European Security Experts Forum para magsalita tungkol sa social resilience ng Pilipinas. Sa Brussels, sa harap ng mga eksperto mula sa buong Europa, muli akong nagpatotoo. Ang krisis ay hindi nilulutas ng sistema, kundi ng tao, at ang pinakamatibay na sistema ay nagsisimula sa puso ng tao. Sa aking edad na 60, alam ko na ngayon kung paano ko gugugulin ang natitirang bahagi ng aking buhay. Ang hanapin ang katotohanan, ibahagi ito sa mundo, at magsikap para sa isang mas mabuting daigdig.
12 ng gabi sa Denmark, walang naglalakad sa labas. Ngunit sa Pilipinas, kahit isang lola ay ligtas na makakapaglakad. Hindi ba't iyan ang tunay na patunay ng isang progresibong bansa? Naniniwala ako. At ang paniniwalang iyon ang iiwan kong testimonya sa aking buhay. Para sa mga nakikinig sa kuwentong ito, nais kong itanong, gaano natin kakilala ang sarili nating bansa? Madalas, hindi natin nakikita ang ating sariling halaga. Ngunit sa mga mata ng isang dayuhan, nakita niya ang tunay na yaman natin. Ang kaligtasan na akala natin ay pangkaraniwan ay isang pangarap para sa iba. Ang ating pagtutulungan sa gitna ng krisis ay isang aral na dapat matutunan ng mundo. Ang bansang ito na hinubog ng pawis ng ating mga ninuno. Dito tayo nakatira, sa ipinagmamalaking Pilipinas.